Bistado na umano ang isang kontrobersyal na eskandalo na yumanig hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Umiikot ngayon sa social media ang balitang nadawit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang umano'y overdose scandal sa Estados Unidos. Kasabay nito, kinumpirma rin sa mga ulat na si Lisa Marcos ay nahuli at inaresto ng mga autoridad sa Amerika. Batay sa mga impormasyong lumalabas, nadiskubre umano ang insidente matapos magsagawa ng operasyon ang mga otoridad sa US na nagresulta sa pagkakadawit ng pangalan ng Pangulo. Habang si Liza Marcos ay agad na dinakip, patuloy naman ang investigasyon kung may kinalaman nga ba si PBBM sa naturang eskandalo. Ang balita ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko, lalo na't hindi inaasahang masasangkot sa ganitong issue ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa ngayon, mahigpit ang pagbabantay ng mga Pilipino sa magiging resulta ng investigasyon at posibleng kahihinatnan ng kaso. Marami ang nananawagan ng malinaw na paliwanag mula sa Malacanang upang masagot ang mga akusasyon. Habang tumitindi ang usapin, nakabinbin ang tiwala ng taumbayan kung paano haharapin ng pamahalaan ang lumalaking krisis na ito. Pagbuklod nating mga supporter, mga follower. Ayan, ang ganda ni Kitty, dalawang maganda in one frame, sabi ni US Sports. Abay, syempre, may nagsabi nga na parang anak ko na daw si Kitty. Naku, mga palangga, mas matanda pa yung anak ko kay Kitty. My kids, they are 28, well, going 29 and 25. So, sabi ko nga, compliment sa akin yun kasi magti-21 pa lang yata siya. Oh, her birthday is coming up at dito siya magbe-birthday sa, di ba, sinabi niya kahapon, dito sa The Hague, sa Netherlands. At ako naman, papasaan ba? At sabi ko nga, sinadya lahat ito ng Diyos kung ano man itong binigay niyang pagsubok sa ating lahat. Alam niyo, kanina, medyo napagod kami talaga, naghiga-higa lang kami ng bonggang-bongga, din laba-labada, na we're still talking, na nalulungkot kami, nakikita namin yung initial appearance ni Pangulong Duterte doon sa ICC. Bago ako mag-vlog, pinanood ko, naiiyak pa rin ako, nalulungkot pa rin ako. Pero sabi ko, I think kung ito ang paraan ng Diyos na gawin o ng tadhana na gawin sa mamamayang Pilipino para lalong mag-alab at magising ang kanilang damdamin, baka ito na nga yung binigay sa atin. Kaya, huwag po kayong tumigil sa patuloy na pagsuporta kay Pangulong Duterte. Again, sa lahat ng may kakayahan na pumunta sa the Netherlands, just keep going. Travel, organize. Hindi tayo titigil. Kahapon dyan sa Davao, in Davao, sa KCC Mall, grand opening, mentioned sa akin, yung mga tao doon, I believe si Bangag yata imbitado doon pero hindi siya pumunta. Yung mga tao, hindi lang sila excited para magpahangin o magpalamig doon sa mall na yon, pero excited sila, sinisigaw nila ang pangalang Duterte. So isa yon sa mga palatandaan na saan mang panig ng mundo ay minamahal ang Pangulong Duterte. Alright? So yan ang number 1 na patunay, kaya wag po tayong tumigil. Nandito lang kayo, kung hindi nyo man ako makita, okay lang yun. Ang pinunta nyo naman dito is para si Pangulong Duterte, di ba? Hindi naman para sa kung kanino man, kundi para sa pamilyang Duterte. So, pag pumunta kayo, makibahagi kayo dito sa mga chikahan or usapan dyan sa ICC. Dahil non-stop yung tao, di ba? Come and go. Talagang nagbayanihan. Kahapon may dala ng biko, ng kape, ng puto, libre yun. So binigyan kami at even media, binigyan kami lahat, ice cream, si Menchi, lahat. Thank you guys. Sobra pong bayanihan. Talagang pinapamalas ng mga Pilipino ang talagang tunay na mabait. Of course, except the bangags. 'Di ba? Dahil ang mga bangag na yan ay kidnapper at magnanakaw sa kaban ng bayan. Alright. Gusto ko rin pasalamatan si Alvin and Tourism, di ba? Ay, Alvin Palangga, na yung batang yan, talagang matyaga din, talagang na nagtutok. Hanggang ngayon, tumututok, halos everyday sila nandiyan.
So, sabi ko nga, talagang may utang din ang mamamayang Pilipino na nakita natin kung ano yung real situation. Cotabato ba? Sorry, not Davao. Okay. Sabi ni Dear Kuya Helen, sa Cotabato City po, ma'am, hindi, mali. Sa Cotabato City, 0 votes si Bangag dere sa Amua. That's good, Palangga. Tama, sabi ni Elmer, sa Cotabato, KCC Mall. Oo, kasi may KCC Mall na nga pala sa Davao. Sorry, I stand corrected. Alright, dyan sa Cotabato, ang sinisigaw ng mga tao ay Duterte, Duterte. That's a good sign. Okay? So ngayon, mga kapapalangga, gusto nating itama gusto natin ipaalam sa inyo yung mga peking balita nitong gobyerno ni Bangag. 'Di ba? May mga nag-comment na Miss Maharlika, kawawa naman yung mga Pilipino sa Qatar na nag-rally dahil sa kay Pangulong Duterte, bawal kasi mag-rally, kaya nahuli sila. So kaya sabi ko nga noon, ang dami naman nagsabi na hindi po totoo na nag-rally sila. So ngayon, may nag-send sa atin ng video, actually, na galing sa kaibigan mismo ng nahuli. So ang problema dito sa embahada dyan sa Middle East, Philippine Embassy, ay kasabwat sila ng kasinungalingan ng Bangag Marcos. Dahil nangyari yung paghuli sa mga kababayan natin sa Qatar, at yun din ay araw ng birthday ni Pangulong Duterte, yun ay sinabi ng Buwaka ng Genemes diyan sa embahada, okay, diyan sa Middle East, alright, na ito dahil daw sa birthday o sa pagrarally na poprotesta ng mga tao, and ito ay mga supporter daw ni Pangulong Duterte. So fake news. So hindi pa nakarinig, may nagsalita, ipakinggan natin. Hello guys, good morning. Anyway, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yung sa pagrarally. Okay? So ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend, my good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya, pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi po kasi yun ang nangyari. Yung mga tao na nagpo-post dito, at kino-confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng research. Ano po? Ito na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yung sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Though, hindi ko kine-question yung embahada natin, Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings, hindi naman yan dahil sa rally, Common sense, pumunta kayo ng Cornish, dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon
tipon-tipon kumakain dyan sa public? Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano. Kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kunya, kung kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga-Pilipinas tayo pwede tayo magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense, ang daming mga ang daming mga nag-gatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Yeah, so kami, na naandun sa private beach. Ayan. Tapos yung team namin. So, yun yung mga palangga. At narinig ninyo? So, fake news talaga ang embahada at ang gobyernong Bangag. Kasi para lang nilang talagang i-link ang mga masasamang pangyayari sa Pangulong Duterte. At eto pa tignan ko lang tong sinabi ni Asidre to spokes Harry Roque tungkol dito sa mga na-detain o nakulong, ang I don't know kung hanggang nakakulong pa sila. Okay, tignan ko lang Dahil, okay, here we go. Okay? Ano ang sabi nila? Ano ang sabi ni Asidre? Na bakit daw si Harry Roque ay hindi tulungan? Okay? Ang mga nakulong doon na ang tawag dito, na mga nakulong na mga Pilipino na, mga kababayan natin. Okay? So, sabi nga ni Spokesari, kakalungkot na yung mga Pinoy sa Qatar ay hindi tinutulugan ng gobyerno dahil pro-Duterte. Ang sabi ni Asidre, ako ang tumulong. Ang lupit, sabi ni Spokesari Roque, di ba? Kung hindi pa naman wala sa tamang pag-iisip at bangag itong mga nasa gobyerno ni Bangag, bakit si Spokesari ang tutulong? Bakit hindi ang gobyerno? Whether pro-Duterte sila o bangag, anti-bangag sila o bangag-bangag sila, karapatan ng gobyerno o not karapatan, trabaho ng gobyerno na tulungan itong mga kababayan natin. Bakit si Spokesari ang tutulong? 'Di ba? Kasi nga dahil tayo ay naghihikayat na peaceful rally, pero sinasabi nila inciting, mga julul talaga itong mga hayop na ito. Ganon po kabangag ang inyong gobyerno. Ganon kabangag, narinig nyo mismo sa mga taga-Qatar, sa ating kababayan, isa sa kaibigan niya, hindi sila nahuli dahil nagdute-Duterte sila doon or dahil sila ay illegal yung kanilang pagtitipon or what, kundi dahil sila ay walang mga documents or mga illegal sila or TNT doon sa Qatar. So malinaw pa sa sikat ng araw na ang gobyernong ito ay fake news peddler. Yan po ang katotohanan kasi sa lahat ng kasamaan nila gustong ibato sa atin. And now, dahil sa sobrang kasinungalingan ng gobyernong ito, bagsak na ang trust rating ni Bangag. Alright? Sa history ng mga presidente sa Pilipinas, only Bangag ang bagsak ang kanyang trust rating, mga kababayan.
Habang si Bangag ay bagsak na bagsak, pero high na high naman siya sa pulburon, ang ating Vice President Inday Sara ay talagang patuloy na umaangat at minamahal ng taong bayan dahil nga syempre hindi naman siya bangag. Hindi katulad ni Marcos Jr. na wala nang ginawa, mukhang malapit na ngayong kanyang mukhang malapit na ngayong kanyang mukhang aaratayin na. Nakita niyo ba? 'Di ba? Talagang bumulusok pababa habang siya ay low na low sa kanyang trust rating at isinusuka siya ng taong bayan, high na may naman siya sa pagsisinghot. Okay? Kitang-kita nyo lahat yan, mga kababayan. Imagine nyo, mga palangga. Diba? Based sa survey from March 15 to 20, April na pala tayo, last month, ay talagang bumagsak ang Bangag, Ligwak, ang Jutang Ginimis sa 14%, di ba? 14% from 33% nung end of 2024, naging 19%, and now 20%, 14% ang kanyang iniligwak. Negative zero pa yan. Negative zero pa yan. While VP Inday ay patuloy na tumataas from 37%, naging 42%. Ano po ang senyalis niyan? Ang significance niyan, gising ang taong bayan. Nakikita nila na palubog, lugmok na ang Pilipinas. Lugmok ang mga kababayan natin. Ngayon, pinagbabalot na naman ang kanilang mga bagahe, nilalagay ng logo, ng picture ni Pangulong Duterte, nakasabi doon na may pinost-senior ako dyan, huwag nyo itong tamnan ng bala or else ipapalunok ko sa inyo. Mas may mga nakasulat doon na huwag nyo itong tamnan ng bala dahil hindi ito palayan o hindi ito taniman. Yan ang yan ang nakikita na ngayon. Ayan ang nangyayari ngayon sa bayan. Okay, tutulungan na nga ni VP yung mga nagrarally. Actually, mga kababayan, hindi trabaho ng Vice President ang tulungan yung ating mga kababayan actually doon sa Qatar na yon. Ang may trabaho niyan, yung embahada doon. Kaya tayo may pondo, kayo mga OFW, kinakaltasan kayo ng kung ano-ano, buwis, at kung ano pang mga kinakaltas sa inyo. Yan ay napupunta yung mga pondo na yan sa mga embahada na ang iba dyan, nilalamon lang nila o ninanakaw nila para yun sa inyo. Just in case na may matrouble kayo katulad nito, ay i-assist kayo dyan, tutulungan kayo, i-repatriate or kung may kaso or whatever, legal assistance, gobyerno ni Bangag Jr. Okay? Dahil siya ang nagtalaga ng mga ambasador dyan. May mga pondo po yan. Bakit itong buwaka ng inang asidre na to, tina-target si Spokes Harry Roque, na bakit hindi si Spokes Harry Roque ang tumulong? Mga bangag na po, mga kababayan, ang inyong mga kongresistang mga kawatan, yung tarantadong yan, na yung utak niya, nasa puwet niya yata, hindi nag-iisip ng tama. Bakit si Spokes Harry? Diba? Susan Alaba, thank you. Bakit si Spokes Harry? Sige nga. Kasi galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry kasi hindi nila mahuli at ma-torture dyan sa Pilipinas o maharas. Galit na galit sila. Ang mga panawagan la, umuwi ka dito, Harry Roque. Dito mo harapin. Mga julul. Lahat tinatarget nyo. Lahat gusto nyong gurgurin. Yung mga vloggers gusto nyong targetin. Paano kami makakalaban ng tama dyan? Diba? Kaya diba, anong sabi ko sa inyo? Kung hindi lang ako gugurgurin, kung hindi lang mamamatay alindog yung mga buwaka ng inang yan, ako na ang nangunguna dyan sa EDSA o sa Mindiola para magsigaw na ang presidente ninyo ay adik, authenticated bangag. Do you think pagtungtong ko sa airport, bubuhayin ako ng mga putang inang yan? Diba? Kaya galit na galit sila. Gigil na gigil sila kay Harry, gigil na gigil sila kay Maharlika kasi ngiwi na kami ni Harry ngayon. May bago kami pauso.
bangag-bangag, may bago kayong pauso, gawin nyo nga yan, i-hashtag ng ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. Kasi gusto nila, yan ang typical na mga manggugurgur sa Pilipinas, 'di ba? Pag hindi ka nila nakuha sa persahan, 'di ba? Galit na galit sila kasi gusto kanilang, gurgurin o torturin o kung ano pa man. Kaya po sila galit. Marlica, umuwi ka dito. Saan ba ako nakatira? Definitely hindi sa Pasig, sa fabricated address na ginawa ni Lee Satanas. At ganun din ang ginagawa nila kay Harry kasi syempre palos din si Harry ang ngayon. Nag-a-apply ng asylum. So hindi nila basta-basta madampot. Kahit ano pang mga anuhan nila, pakipagsabuatan kung kanino man. Kaya ngayon, itong mga julol na to, yung nakita nyo mga palangga na mga OFW, gusto ko lang po kayo i-educate yung iba na alam ko na hindi kayo nabe-brainwash. Yung pakikipaglaban para sa bayan o ang pagsuporta kay PRRD, hindi po namin kayo inuutusan o pinipilit. Kusaya na nararamdaman. If you want to spend money to go to The Hague dito, then go for it. Kasi yun yung nararamdaman ninyo. And I appreciate all of you. Ang dami kong nakachika-chika, picture-picture kami ng mga alindog namin, di ba? So, kusaya. Hindi ko kayo kailangang kumbinsihin. Walang kukumbinsi sa inyo kasi nararamdaman ninyo yan. Pare-pareho lang tayo. Ako ba? May nagkumbinsi ba sa akin na suportahan ang Duterte? Even the Bangags. Kusa ko yun. So hindi po pwedeng sabihin ng Bangag administration na ayan, suporta-suporta kayo ngayon sa Duterte o tignan nyo, nadampot kayo o kumusta naman kayo. Where in fact, hindi naman talaga dinampot yung mga taga-Qatar, ay yung mga Pilipino sa Qatar dahil sa illegal na rally na pinapalabas ng gobyerno ni Bangag. At sabi ko nga palangga, gumawa ka man, nagkamali ka man, wherever you are, kahit saang bansa, mga palangga, ay tungkulin ng gobyerno natin na tulungan kayo. Hindi ni Roque, hindi ni Marlica, ang embahada ng Pilipinas. Kaya nga meron tayong embahada sa iba't ibang panig ng bansa, hindi lang yan mga consular services, kundi pag na-trouble ang mga Pilipino. Pero dahil julul at bangag yung presidente ninyo, pati yung nasa embahada, mga bangag na rin. Sumisinghot na rin yung mga hinayupak na yan. Kaya ganun yung kanilang pag-post ng mga kasinungalingan at ganun yung kanilang reasoning. Ito po ay hudyat na kailangan yung kumilos. Lalo kayong kumilos, huwag niyong itigil inyong pag-uorganisa ng mga peaceful gatherings ninyo. Like here, dito sa Netherlands, alam nyo, dito sa The Hague, non-stop yung aming picnic dito. Pinapauwi na nga ako eh. So open yung ticket ko. I mean, not open. Wala pang one-way ticket. Wala pang return flight. So still open. Di ba? Kung kailan ako po magsistay, okay? Actually, yung mga kaibigan, pero isang palangga natin, kailangang umuwi. Itong isa kong kaibigan, pwede naman siya magstay. Sabi ko, gusto mo, ilabos na natin. I-maximize natin kung 90 days tayo pwede hanggang dito si PRRD, let's go. We will think about that kasi may mga eksena din kami na dapat balikan at may mga trabahong dapat ayusin. So lahat ng fake news na ginagawa ng gobyernong ito ay talagang reason kung bakit bagsak ang kanyang trust rating. Recently, nagkaroon ng travel advisory ang China. Ano ang sabi ng China, mga kababayan? Alright. Meron ngayong travel advisory na for sure nakita nyo na. Okay. Saan yung travel advisory dito? Alright. Okay. Basahin natin yung travel advisory ng China. Ang sabi dito, Chinese citizens in the Philippines and those planning to travel the Philippines are reminded to strengthen security precautions. In recent times, public security in the Philippines has been unstable. Philippine law enforcement agencies have frequently interrogated and harassed Chinese citizens and businesses. Political rallies, marches, and demonstrations have increased significantly in various places, and the security risk faces by Chinese citizens and institutions in the Philippines have increased. The Ministry of Foreign Affairs and the Chinese Embassy and Consulate General
in the Philippines remind Chinese citizens in the Philippines to pay close attention to the local security situation, strengthen security precautions and emergency preparedness, reduce unnecessary outings, stay away from political gatherings and crowded places, abide by local laws and regulations, and aware of falling into security traps and snares. It is recommended that those who intend to travel to the Philippines conduct risk assessments and make prudent travel decisions. In case of emergency, please call the police, and the embassy. So, ibig sabihin, you know what? Ibig sabihin ito, mga kababayan, nakikita na ng mundo. Not only Chinese embassy, recently, I think, nung may Amerikano na dun sa Mindanao na dinukot din, di ba? Nakalimutan ko na yung pangalan niya, yung vlogger. But anyway, dinukot siya, di ba? At hindi pa nga natatagpuan until now kung buhay pa ba siya o gurgur na. Natagpuan ba ang bangkay noong batang yon? Di ba? Sa Mindanao din yon. So ngayon, mga kababayan, ito yung impact na kapag bangag, tuginad, sabi ni BF Channel. So ngayon, ito yung impact, okay, ng kapag bangag ang iyong presidente. Okay? Alright, tingnan ko lang to. Ano sabi niya? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!